Bunsod ng lumalaking gastusin sa edukasyon ng mga anak, naging buo ang loob ni George na lisanin ang bansa upang maghanap buhay sa Saudi Arabia. Pinangarap din niyang mabigyan ng sariling bahay ang pamilya, kaya't nakipagsapalaran siya bilang isang storekeeper sa Jeddah. Noon pa may taglay na niya ang mainit na relasyon sa Panginoon at masidhi ang pagnanais na maipahayag ang salita ng Diyos. Hanggang sa isang araw, sa kanyang pagmamaneho ay isang pambihirang pangyayari ang bumungad sa kanya. Tumilapon ang kasalubong niyang sasakyan matapos itong dumaplis sa kanyang minamaneho. Himala siyang nakaligtas habang nasawi ang 3 sakay ng kasalubong niyang sasakyan. Napanagot siya sa insidente dahil sa pagmamaneho ng walang lisensya. Bunga noon, pansamantala siyang ikinulong habang dinidinig ang kanyang kaso. Sa selda, kung saan marami ring Pinoy ang bilanggo, ay kanyang ipinagpatuloy ang nasimulang misyon. Sa kabila ng mapait na tadhana, maingat niyang ibinahagi ang mabuting balita ng Diyos sa mga kapwa niya Pinoy sa kulungan. Ngunit sa panahong tila tahimik ang Diyos sa kanyang daing na makalaya, hindi niya naiwasang mapanghinaan ng loob. Magkagayunman, batid ni George na tanging ang Diyos lang ang may kakayanang baguhin ang kanyang sitwasyon. Ang isa sa mga pinaghugutan niya ng inspirasyon ay ang kanyang pamilya. Makalipas ang 4 na buwang pagkakabilanggo, kumilos ang Diyos sa kanyang kaso. Pre, makakalaya ka na daw. Makakalaya ka na, hindi mo ba naririnig yun? Nakalaya si George matapos mapatunayan ng korte ang naging kapabayaan ng kabilang partido sa nangyaring aksidente, ang pagmamaneho rin ng walang lisensya. Bunsod noon, kinailangang magbayad ng 20,000 riyals na halaga ng multa si George. Ngunit dahil sa may pananagutan din ang isa pang nasasangkot, na ibaba ang kanyang multa sa 2,000 riyals. Gayunpaman, sinagot na ng kumpanyang kanyang pinagtatrabahuhan ang danyos. Sa biyaya ng Panginoon, mas marami pang preso ang tumanggap ng salita ng Diyos at nabago ang buhay sa pamamagitan ni George. Ginamit din ng Panginoon ang kanyang buhay upang makapagbuo ng simbahan sa iba't ibang bahagi ng Saudi Arabia. Kasi ang saya pag nasa Panginoon gusto ko ano yung nasa akin, naramdaman din nila at nakita ko yung buhay na mayroong Diyos. Natupad na ni George ang pangarap na makabili ng sariling bahay para sa pamilya at napagtapos sa pag-aaral ang 3 anak sa tulong ni Jesus. Sa ngayon ay abala si George sa pagpapalago ng gawain ng Panginoon sa Saudi at nagsisilbing inspirasyon sa mas marami pang Pilipino roon.